how do we handle matters in our life? Alam po mga kapatid na iba't ibang mga bagay ang ating inaasikaso sa ating mga buhay, no? In handling matters of our lives, what are the things that we need to understand para magkabayan po tayo sa mga bagay na gusto natin gawin? Lalo na po sa mga plano natin, no? May mga plano tayo na gusto yung gawin sa ating buhay, mga desisyon na kailangan nating desisyonan. Ano bang maggagabay sa atin upang sa lahat ng ito ay matunto natin lagi ang kalooban ng ating Panginoon. So, handling matters in our life. Mag-aaralan po natin ito pong passage na ito sa Book of Genesis chapter 13 verses 1 to 18. Ito yung mga panahon na nagsama po si Abram at Lot. But after some time, they decided to part their ways. So marami po tayong matututunan mga biblical truths, no, na mga principles that we can learn from them so that we are able to use them in handling all the matters of our lives. So if you have your Bible with you, buksan po natin ito sa Genesis chapter 13. Basahin po natin from verses 1 to 18. So if you are there, ang sabi po dito, verse 1, so Abram went up from Egypt to Negev, and with his wife and everything he had, and Lot went with him. Abram had become very wealthy in livestock and in silver and gold. From the Negev, he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier, and where he had first built an altar. There Abram called on the name of the Lord. Now Lot, who was moving about with Abram, also had flocks and herds and tents, but the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. And quarreling arose between Abram's herdsmen and herdsmen of Lot. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at that time. So Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herdsman and mine, for we are brothers. Is not the whole land before you? Let's part company. If you go to the left, I will go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Lot looked up and saw that the whole plain of the Jordan was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt toward Zoar. So Lot chose for himself the whole plain of Jordan and set out toward the east. The two men parted company. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived along the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. The Lord said to Abram after Lot had parted from him, lift up your eyes from where you are and look north and south, east and west. All the land that you see I will give to you and your offspring forever. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Go, walk through the land and the breadth of the land, for I am giving it to you. So Abram moved his tents and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord. So purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa hapon na ito. So tayo po'y manandali ang manalangin sa ating Diyos. Dakilang Ama, kami po'y patuloy na lumalapit sa pangalan ni Jesus at itinatas namin sa iyong sandaling ito sa aming pakikinig ng iyong masalita. Kaya mo pong muli, Panginoon, na marinig ka namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Mangungusap ka po sa bawat isa, Lord, in your own personal way, Ama. At nawa sa araw na ito ay tanggapin namin ang biyaya at pagpapala ng iyong masalita na naayon po sa iyong kalooban, na magbibigay gabay sa amin sa mga bagay o Lord God, sa pag-handle namin ng iba't ibang bagay sa aming buhay, Panginoon. Lord, gabayan mo po kami muli at sa iyo namin pinagkakatiwalaan sa dating ito, maluwalhati at madakila sa buhay ng bawat isa, habang patuloy namin binabalik sa iyo, Lord, ang lahat ng mayaman na papuri, ang lahat ng pasasalamat. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, so how do we handle our lives as believers in the Lord? Na alam natin mga kapatid, mga iba't ibang mga bagay ang ating pong ginagawa sa ating mga buhay. At napaka-importante po mga kapatid na tayo magkabayan ng Panginoon sa bawat matters ng ating buhay. Now, for us to understand this day, may mga question po tayo na babaybayin sa hapon na ito upang lubos nating maunawaan ano ba ang kalooban ng Panginoon as we handle matters in our lives. The first thing that we need to understand, how do we plan and decide in the matters of our lives? Alam natin mga kapatid, meron tayong mga plano, mga desisyon sa ating buhay na gustong gawin ang bawat isa. But then how do we plan for all of those things? How do we decide sa mga bagay na tigit sa lahat may patungkol sa ating mga buhay, sa mga bagay na gusto natin gawin, Ano ba ang ginagawa natin bago tayo even magplano at even mag-decide sa lahat ng parte ng ating buhay? Another thing that we need to understand, do we consider the pros and the cons? Pag sinabi natin pros and cons, pag sinabi natin pros, ito yung mga advantages. At higit sa lahat, alam natin na meron ding disadvantages. Yung mga cons of the things before deciding. Pinag-aaralan ba natin, kinukonsider ba natin yung mga advantages at mga disadvantages ng ating mga desisyon at mga plano sa ating buhay upang magkabayan tayo kung alin ba doon sa mga yon ang dapat nating piliin. May mga sandali, alam na natin na may mga advantages pero sugod pa rin tayo na alam natin ikapapahamak ng bawat isa. But then we need to rely and to hear from the Lord as we decide on matters of our lives. Another thing that we need to understand this afternoon, are we seeking and consulting God? Napaka-importante po yan, Mahalagang ang ating ginagawa. When you handle matters in your life, napakahalaga po yan. Lalo na po yung mga desisyon ninyo, mga plano ninyo sa buhay. Napaka-importante na i-consulta natin yan sa Panginoon. Saliksikin ng ating Panginoon. Are we seeking and consulting God concerning our plans and decisions in life before acting on them? Kasi maraming beses na pinangungunahan natin ng Panginoon. Hindi pa natin siya sinasaliksik, hindi natin kinukonsulta, sugod lang tayo ng sugod na without even knowing ano yung kahinat na ng ating mga plano at mga desisyon sa ating buhay. Okay? Before acting on them. And then, the last thing, how do we handle matters in our life? Paano ba natin i-handle ang iba't ibang bagay patungkol sa ating buhay? Hindi lang po sa pagpaplano, sa ating pong mga desisyon sa ating buhay, mga kapatid. Pero dito sa ating passage dito, how do we handle also our quarreling, yung ating alitan, nakita natin sa buhay ni Lot at ni Abram later on, nagkaroon sila ng mga gusot to the point na ito yung naging susi upang sila yung maghiwalay ng kanilang mga buhay. Okay, so how do we handle all these things? So I hope and I pray that God will give us grace today as we continue to learn from this passage from Abram and Lot. Okay? Now, God has given us privilege and to plan and decide in handling matters in life, but it is still the Lord who makes everything to grow and bring success. Ano ba sinasabi ko dito? Ibig sabihin, bawat isa sa atin, binigyan tayo ng karapatan, ng pribileyo ng Panginoon na magplano, mag-handle ng iba't ibang bagay sa ating buhay. Binigyan tayo ng pribileyo hindi lamang magplano ng mga bagay na gusto ninyong gawin. Hindi lang kayo binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magplano ng ating mga buhay, but then binigyan din tayo ng pribileyo mag-decide sa mga bagay na gusto nating gawin sa ating mga buhay. Pero habang tayo binigyan ng Panginoon ng mga pribileyo na yan, ng karapatan, at pagpapala upang magplano at mag-decide sa ating mga buhay, huwag nating pong alisin sa ating isipan, ilagay sa ating puso at sa ating pong isipan na lahat ng mga ito, at the end of the day, ang Panginoon Diyos pa rin ang siyang makapagbibigay pagpapala sa ating mga plano, sa ating mga desisyon. Kaya napaka-importante is because it is still the Lord who makes everything grow. Siya ang nagpapalago lahat ng mga bagay na ating pong ginagawa. At the same time, ang Panginoon Diyos, kung aalisin mo ang Panginoon sa buhay mo, kapatid, yung lahat ng plano at desisyon mo, it will not bring success at all. Because it is God who brings success in our lives. At kung patuloy nating sasaliksikin ng ating Panginoon sa mga plano, sa ating mga desisyon, sa mga bagay na gustong gawin ninyo sa buhay natin,
I believe that God will continuously make it grow and prosper. At the same time, it will always bring success. Now, bakit ko sinabi yan? Kasi may dalawang verses tayong pinanghahawakan. Proverbs 16:3. Ano is Proverbs 16:3? Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Ano sinasabi dito? I-commit daw natin sa Panginoon Diyos. Ang alin? Yung whatever you want to do in your lives. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na gusto ninyong gawin, kailangan natin i-commit yan sa Panginoon. Okay? Kung gusto ninyong gawa nito, ito yung mga plano ninyo, ano yung plano ninyong gawin sa inyong buhay, ano yung mga bagay na inaasam natin, ano yung mga inaambisyon natin, o pertaining in our lives. No? Hanggang kailan tayo mag-stay dito? O uuwi na ba tayo sa Pilipinas? Kalooban na ba ng Panginoon na tayo umuwi at makasama ang ating mga pamilya? No? In all of these things, we are able to commit them to the Lord. Ano man yung mga plano na ibinigay sa atin ng Panginoon? Binigyan tayo ng karapatan, pribileyo na magplano, mag-decide, but then at the end of the day, i-present pa rin natin yan sa Panginoon. We don't just do it without the consent and without the approval of God. Kailangan nating i-commit sa Panginoon yung lahat ng mga bagay na gusto nating gawin. Bakit? Because He will establish your plans. Kapag marunong daw tayo mag-commit sa Panginoon, lahat ng mga bagay na gusto nating gawin sa ating mga buhay, ang sabi ng Panginoon, He will establish your plans. Pagpapalain tayo, gagabayan kayo ng mga Panginoon sa inyong mga plano kung marunong nating isuko o ilagak yan sa Panginoon. Yung lahat ng mga bagay na gusto nating gawin sa ating mga buhay. Whatever matters of your life that you want to do in your life, you have to commit it to the Lord because it is God who can establish all those things. Hindi lang po na God can establish and bring that into success. Pero alam natin mga kapatid, na lahat ng mga ginagawa natin, ang nakapag-prosper niyan ay ang Panginoon Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 7, ang sabi dito, so neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who make things grow. Ano ba ang context itong 1 Corinthians chapter 3? Di ba meron pong faction, may division na nangyayari sa Corinto, noong mga panahon na yon, at nagkakaroon ng bahabahagi ang iglesia. Kasi meron silang manggagawa o dalawang namumuno, si Apollo at si Paul. Okay, si Apollo at si Paul. Kaya nagkaroon po ng parang faction na yung iba sila ay kay Paul, yung iba sila ay kay Apollo. No? Para bang nagkaroon ng division sa simbahan. At ito mga kampo ni Apollo, sabi niya, pinapahalaga nila yung ginawa ni Apollo sa simbahan. Ganyan po si Paul, kung ano man yung mga ginawa niya sa simbahan, it's either one of them water it is the other one who plant on it. But at the end of the day, sabi ni Paul, hindi po si Apollo or si Paul ang maluluwalhati, kundi ang Panginoon Diyos. Because it is God who make things grow. Maaaring isa sa inyo, kung ilalagay natin yan sa simbahan natin, maaaring kayo ay nagpa-plant dito sa simbahan na ito, naghahasik ng mga ministry, mga gawain ng Panginoon. Yung iba sa inyo, sila yung nagwa-water ng mga inihasik. Okay? Pero tandaan natin mga kapatid, huwag natin ipagmalaki ang ginagawa natin sa ating iglesia. Hindi dahil ikaw ang nag-plant ay mahalaga na. Hindi dahil ikaw ang nagdidilig ay parang kukunin mo ng credit. Pero at the end of the day, wala pong magiging sansay yung itinanim at ang dinidilig kung hindi ito lalago. Hindi po ba mga kapatid? Although nagtanim ka, may nagtitilig. But then kung hindi ipaprosper ni Lord yung mga ginagawa natin, it will not go into anything. Amen. But put into our mind na kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod tayo sa simbahan, sa kanyang iglesia, huwag tayo magkaroon ng bahagi. Huwag natin magkaroon ng kikilingan natin ng sino man compare sa isa. But kailangan natin maging pantay-pantay. Lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, huwag natin angkinin ang glory. Because in everything that we do, kung wala ang Panginoon Diyos, sayang po ang gagawin natin dito sa iglesia. Kung kaya nga ang Panginoon ang nagpapalago ng bawat gawain na ating ginagawa. It is God who prosper. It is God who make things grow. Kaya ano ba yung mga bagay na gusto natin gawin sa buhay?
hindi lang ilalagak natin yan, ikukubit natin sa Panginoon, kundi hayaan natin ang Panginoon Diyos ang magkaroon, ang magbigay ng pagpapala upang umunlad yung mga bagay natin gustong gawin, na magkaroon ng success, because ang Panginoon Diyos ang nagbibigay ng growth or everything that we want to do in our lives as believers in the Lord. So kailangan natin ikubit daw yung mga plano natin, mga desisyon. Hindi lang plano, desisyon, mga bagay na gusto ninyong gawin sa inyong buhay, at hilingin natin ang pagpapala ng Panginoon at hayaan natin that God will bless all those things that you want to do in your lives. Okay? Now, in our passage today, mga kapatid, nakita natin si Abram. Noong mga panahon, hindi pa Abraham ang kanyang pangalan. Abram pa lang. No? At si Sarah, Sarai. Okay? Noong mga panahon na yun, yun ang kanilang mga pangalan. Later on, nung kinumpirm na uli ng Panginoon, yung kanyang covenant promise uli kay Abram at kay Sarai, doon na lang pinalitan ng Panginoon ang kanilang mga pangalan to Abraham at Sarah. But in the time in our passage today, no, makikita natin, Abram pa ang pangalan ni Abraham. At alam natin na si Lot ay pamangkin niya. Dahil yung ama ni Lot na si Haran ay kapatid ni Abram, no, mga panahon na yun. Okay, so in our passage, ito sa ating passage, sa ating nabasa mga kapatid, ito, nakita natin si Abram at si Lot, they make a decisions as they plan to part ways. Nagkaroon sila ng desisyon na gusto na nilang maghiwalay. No, ayaw na nilang magsama kasi may mga sandali o nagkaroon ng mga problema sa kanilang mga buhay that they cannot live together anymore. Okay, aalamin natin kung bakit nagkaroon ng problema. They plan to separate because of the challenges that they face in living together. Nagkakaroon sila ng mga challenges, mga problema, na yun ang naging dahilan upang kailangan na nilang maghiwalay ng landas. No? Kasi hindi na sila pwedeng magsama. May mga challenges, may mga problema na silang nararanasan sa kanilang buhay. And the decision they plan to do, ngayon, dahil nag-decide na sila na gusto na nilang maghiwalay, yung kanilang desisyon ay may kinalaman niya sa magiging takbo ng kanilang mga buhay. No? Definitely, it will affect their lives. Now, what is this telling to us? Ibig sabihin mga kapatid, may mga sandali na kapag tayo mag-decide sa ating mga buhay, yung pong mga desisyon natin, mga bagay na gusto nyong gawin, ay kailangan natin talagang saliksikin ng Panginoon kasi may kinalaman yan sa magiging kahinatnan ng ating buhay. Come to think of this, kung mali yung plano mo at hindi mo yan sinaliksik ng maayos, at nagplano ka at talagang pinursige mo siya na talagang gusto mong gawin, na hindi mo sinaliksik kay Lord, yung pong mga desisyon na yan o plano na yan ay may kinalaman sa ating mga buhay. Especially sa ating mga desisyon. Kapag nag-decide tayo nito at alam natin na ito ay parang hindi tayo sigurado at hindi natin sinaliksik ang ating Panginoon, may kinalaman po yan sa kahinatnan ng ating buhay. Kaya kung maiintindihan nyo, dito natin makikita bakit ang dami pong mga tao, hindi lang tao, kundi mga Kristiyano, that they end up being, sabi nga natin, disappointed, frustrated on all the things that they want to do in their lives is because alam natin na may kinalaman yung mga desisyon natin sa mga kahinatnan ng ating buhay. That's why, how important it is first to study, to commit to the Lord yung mga bagay na yan, mga kapatid. Kasi kapag ginawa na natin yung mga bagay na yan at hindi natin talaga naintindihan, hindi natin talaga sinaliksik sa Panginoon ang lahat ng mga bagay na yan, yan ay magdudulot sa atin ng iba't ibang bagay, kabigatan sa ating pong buhay later on. So, titingnan natin ano bang nangyari dito sa passage na ito, sa kwento ni Abram at Lot. Now, nagkaroon po ng dispute between Abram and Lot. Nagkaroon sila ng alitan. At bakit nagkaroon ng alitan? Patatandaan natin na they are really relatives. No? They are related to one another. No? Dahil pamangkin ni Abram si Lot at tiyuhin naman ni Lot si Abram. So nandun yung magkadugo sila. But then at the end of the day, nung sila nag-decide na magsama, no? But then later on, they started now to decide to part their ways. So sabi po sa ating verse, sa Genesis 13:8, so Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herdsman and mine,
for we are brothers. Come to think of this, ano nakikita natin dito? Kahit pala mga magkakamag-alag, magkakadugo, nagkakaroon ng mga dispute at alitan. To the point na sometimes nagiging problema sa inyo bilang inyong pamilya. Isn't it? Ito, kita-kita po. A great example from the life of Abraham and Lot. No, they are related, magkadugo sila, but then at the end of the day, hindi na kaya nilang magsama. May mga challenges, may mga problema na hinaharap sila na kailangan na nilang maghiwalay ng landas at pamumuhay. And that's the time that they started now to plan to part their ways. Noong mga panahon na yon, si Abram went back to Negev from Egypt, from the famine, together with his wife and everything he had, including Lot. Okay? So ano bang istorya nitong si Abram at ni Lot? Alam natin, noong mga panahon na yon, bago pa sila pumunta ng Sangkanian, as a background of our story today, noong mga panahon na yon, yung si Terah, yung tatay ni Abram at ni Haran, tatlo silang magkakapatid na lalaki at ang tatay nila ay si Terah, sila'y naninirahan sa Chaldeans o sa Ur of Chaldeans in Babylon. So ito po yung origin ni Abram. Galing siya sa Babylon. No? So sila naninirahan ng kanyang ama at kanyang buong pamilya. At doon sila tinawag ng Panginoon. Doon siya tinawag ng Panginoon sa Chaldeans o sa land of Ur in Babylon. At doon niya unang narinig ang pagtawag ng Panginoon kay Abram. Na sinabi ng Panginoon kay Abraham, kay Abram, at that time, na iwanan mo ang tahanan, ang lugar ng iyong ama at pumunta ka kasama ang iyong pamilya sa lugar kung saan doon kita ipapadala. And that's the time that Abram obeyed the Lord. No? Pumunta sila ngayon dito sa lugar na ito. Dito sa lugar kung saan sila idinako ng Panginoon sa Haran at doon sila inanirahan. But after some time, nagkaroon ng famine. Nagkaroon ng tagtuyot, tagutom ng mga panahon na yun. Kaya sila'y nagpunta ng Egypt. Okay? Doon sila nanirahan for some time. At ito nga, chapter 13 natin na ito na yung babalik uli sila doon sa kanilang pinanggalingan dahil tapos na yung tagtuyot, yung tagutom. Ito na yung passage natin na umalis na sila si Abram, si Sarai at si Lot sa Ehipto at bumalik na sila kung saan sila nandoon. At nung pagkabalik nila, yun nga yung makikita natin dito na nag-decide sila na magsama sila continuously doon sa lugar kung saan sila ipinadala ng ating Panginoon. So it was the same place that Abram and Lot lived together. But after some time, some problem arises. So nung nag-start sila na magsama, magtsuhin, magkapamilya, nagkaroon ng problema sa kanilang pagsasama. At ano yung naging problema sa kanila? Ano yung naging susi? Sometimes, ang nagiging susi ng awayan at bangayan din natin, mga kapatid. What is this? Nakita natin dito, but the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. So anong dahilan? Bakit nagkaroon ng problema itong magtsuhi na ito? Itong magkamag-anak na ito is because of their great possession. No, they cannot live together because dumami na yung kanilang mga ari-arian. No, yung naging problema nila, hindi na sila pwedeng magsama kasi nagkakaroon na ng conflict. Yung lugar kung saan sila nandoon, hindi na, parang maliit na sa kanilang dalawa. Dahil matindi ang naging buhay nito magtsuhin na ito na parang umulad ang kanilang mga buhay, nagkaroon sila ng mga great possessions. And that's the time that they started to have some problems in those days. Okay? So, dito natin makikita, Abram and Lot, after they stayed together, faced some difficulty to stay living together because the land that they were staying, sabi dito, became small. Naging maliit na yung lugar na yon na kanilang tinitirhan dahil sa kanilang great possession. Nagkaroon sila ng matinding great possession. No? Abram became very wealthy and in livestock and silver and gold. Ganun din naman si Lot, on the other hand, has also flocks and herds. Nagdumunlad din si Lot sa kanyang sarili, ganun din si Abraham. No? Nagkaroon po siya ng maraming mga livestock. Nandun na rin yung lumaman siya, nandun yung great possession niya of gold and silver.
Okay? At meron silang mga tagapag-alaga, mga herdsman na nag-aalaga ng kanilang mga tupa, ng mga hayop, na kanilang pag-aari, no? At nagkakaroon ng conflict itong magtsuhin na ito regarding their great possession. So nagkaroon ng quarreling between this Abram and Lot. At the same time, nagkaroon din ng quarreling between yung kanilang mga herdsman, yung mga nag-aalaga, yung kanilang mga animal, yung mga possessions nila, pati yung mga taong yun, nagkakaroon ng quarreling. And then nagkakaroon ng dispute. And this made also for Abram and Lot to quarrel with each other. Nagkaroon sila ng mga gusot sa kanilang mga buhay, kahit sila yung mga related. So what does this tells us? Anong sinasabi dito sa buhay natin? It tells us that even though we are related as family and to one another, there are moments that we quarrel with one another in handling matters of our lives. No? Sa pag-attend natin sa mga bagay-bagay ng ating buhay, hindi lang po sa pamilya natin nagkakaroon ng gusot in relation to one another, but at the same time, as a family of the Lord. Huwag na tayong lumayo, mga kapatid. Tingnan natin sa ating iglesia, sa bawat iglesia. Bakit nagkakaroon ng mga alitan, mga dispute between brothers and sisters in the Lord? It's because there are quarreling because of how we handle matters in our lives. At kapag hindi tayo marunong mag-handle ng mga bagay na yan, there are times na nagkakaroon ng conflict. Bakit may mga iglesia nagdi-divide? Yung kalahati umalis, yung kalahati nanatili. Kasi they cannot handle themselves in matters of the church. Tingnan niyo po yan, kapag hindi tayo talaga marunong mag-handle ng mga iba't ibang bagay, whether sa pamilya natin, sa iglesia, magkakaroon talaga ng dispute, ng mga quarreling. Na sometimes, ang nagiging susi, naghihiwalay, no? Nagdi-divide. Sa mag-asawa, huwag na tayo lumayo. Bakit ang sa mag-asawa naghihiwalay? Because they don't able to handle the matters of their life already. Hindi na nila ma-handle yung kanilang relationship. Hindi na nila ma-handle yung mga problema nila bilang mag-asawa. That sometimes, ang kala nila, ang susi ay maghiwalay. To part their ways. And there are times na ang ating pong pananaw at ang ating pong, sabi natin, ang susi daw ay maghiwalay. And that's a lie from the devil. Because sabi nga ng Panginoon, I hate divorce. No, God don't want to separate husband and wife. Ang sabi nga ng Panginoon, no man should, sabi nga na, separate that God who joined together. Natatandaan nung kinasal kayo sa mata ng Diyos, pinag-isa kayo. You are one. You are in union with your spouse. Okay? Isa na kayo, hindi na kayo dalawa. Pag pinag-isa kayo ng Panginoon eh. Kaya tama yung sinasabi ninyo na wala ang kabiyak ninyo. Kaya wala yung mga kabiyak ninyo. Half lang kayo ngayon kasi yung kabiyak ninyo, yung mga mister ninyo, nasa Pilipinas. Kaya hindi kayo buo. Tama yun, mga kapatid. Yan ang lagi ninyong tandaan. Na hindi kayo kompleto kung wala yung kabiyak ninyo. Magiging kompleto kayo kapag nandun yung kabiyak ninyo. At yan yung mga asawa ninyo. Okay, kaya yung iba, gusto maging buo, umahanap ng kabiyak dito. Huwag kunin yung kabiyak ninyo. Hindi po yun. Huwag tayo maggawa ng mga ganung bagay. Mali po yan. Okay, so, ang kabiyak natin, yung ating mga asawa sa Pilipinas. No? At yun po yung ating kabiyak. At naghahantay tayo ng panahon na maging buo kayo, maging isa na muli. Okay, but then, nag-aasaman tayo. Yes? Nag-aasaman tayo, mga ka-join na natin yung ating partner in life, yung half natin. But then, huwag muna tayo mag-decide kung hindi pa yun talaga gusto ng Panginoon. Okay, so let us wait on the proper time kung kailan tayo pauwi ni Lord. Sabi ko nga, si Mami Aida, no? Lagi na nagpa-plano pero hindi pa rin natutuloy. But then siguro may plano si Lord pa rin sa kanya dito. Amen? Ano pa siyang gagawin kay Mami Aida dito? Okay, so may mission pa si Mami Aida dito. So, hintayin natin yung proper time kasi darating yan, mga kapatid. Huwag natin ipilit. Basta hintayin natin yung proper time from the Lord. Okay, nagkakaroon ng quarreling sa pamilya. Bakit? In handling matters of life. Okay, hindi kayo nagkasundo lang sa isang bagay at yun ang naging susi ng pag-aaway nyo. Tingnan mo po ang mga susi ng pag-aaway nyo, parang walang kasilan. Parang ganun lang kaliit, nag-aaway na kayo. Okay, kasi you don't know how to handle those things. Pero kung hindi kayo marunong mag-handle ng mga bagay nyo, nagkukos yan ng problema talaga sa buhay natin. At ganun na rin, hindi sa mga pamilya, ganun din sa ating relasyon sa ating po bilang
brothers and sisters in the Lord. Nagkakaroon tayo ng mga quarreling in our lives. No? Yung mga dispute. Kung paano ba gagawin to? Sa ginawa mo yun, hindi nagustuhan ng isa, o sa nagkaroon ng gusot na kagad. Okay? So, hindi natin alam kasi we all handling matters of our lives. Na kapag nagkakaroon tayo ng mga bagay na yun, it causes us to dispute and it will always lead us to, sabi nga, part our ways. Now, tingnan natin yung naging dahilan ng problema ni Abram and Lot. The causes, ano niyo? Lahat ng mga bagay na mga quarreling natin, mga kapatid, among relatives and loved ones, boils into two things. Una, first, when both live together in one place or in one room. Tingnan niyo po ito. Kahit mag-best friend kayo, subukan ninyo magtira kayo sa isang lugar, sa isang bubong. Ay, sigurado po mga kapatid, baka magpapart kayo. Hindi na BFF yan. Mahirap mga kapatid, kahit sabihin mo, yung asawa mo nga, minsan parang naiinis kayo. Sa isang bubong ka na nga eh. Kasi ang hirap magtira sa isang bubong. Eh dati, natatandaan ko kapag ako'y, pag nagka-counseling ako, sabi ko nga sa ating mga nagpapa-counsel sa akin na gusto magpakasal, handa na ba kayo magsama sa isang bubong? Kasi sanay na sanay kayo noon na nag-iisa lang kayo. Ngayon may katabi ka, naghihilik. Sanay ka na ba dyan? Baka mamaya yan ang pagmumula ng away ninyo. Okay, kasi ang hirap na may kasama mga kapatid. Mahirap kasi makikibagay ka, makikisama ka, di ba? Dati, sanay-sanay kung anong gusto mo, kaya-kaya mong gawin. Pero ngayon na may mag-aasawa ka na, kailangan i-consider mo yung partner mo rin, hindi na yung sarili mo. Kasi kung hindi mo bibigyan ng pansin yung partner mo, ay sigurado, first day pa lang ng kasal, nag-aaway na kayo. Ang hirap po talaga tumira sa isang bubong. Ang hirap po niyan, kahit sabihin mo magkadugo na nga kayo eh. Ang hirap po niyan. No? Sabi ko nga, nung kapag ako'y nagka-counseling, ang unang-unang i-share ko sa inyo, advice ko, huwag kayong titira sa inyong mga magulang. Mag-start kayo na sarili nyo. Kahit maliit na kwarto, okay lang yun. At least sarili ninyo. Kasi kapag tumira kayo sa inyong mga magulang, sigurado, dahil nasa poder kayo, responsibilidad nila kayo, pakikialaman kayo ng mga magulang, ng mga biyenan ninyo sa mga desisyon, mga plano. Kasi, hindi mo pwedeng hindi ninyo sila bigyan ng pagkakataon na makialam. Kasi nga, nasa poder kayo nila. Responsibilidad nila kayo. Kaya para po magkaroon ng mga ganung hindi klaseng gusot, ang one room, kailangan mag-asawa talaga, kailangan humiwalay sa mga magulang nila. You have to start living together as husband and wife. Kasi doon magkakaroon ng mga susi, mga kaguluhan, kapag tayo nakitira sa isang bubong, kahit anong ka-related mo, kadugo mo na yan, sigurado magkakaroon po ng problema lagi. Okay, now second thing, kapag hindi lang nagkakaroon dispute, kapag nasa isang lugar. Second, normal cause of quarreling is what? Wealth and possession. Yan po lagi ang susi. Sabi nga, money is the root of all kinds of evil. Okay, yung mga possessions, yung mga wealth. Nakita natin kay Abram at Lot. Dahil napaka-yaman nila ng mga panahon na yon, nagkakaroon ng conflicts in handling those great possessions. No? Pati na yung mga wealth and possessions natin sa ating mga buhay. Kaya nagiging cause ng quarreling is yung wealth at yung ating pong mga possessions. Sa ating panahon, hindi mo pwede sabihin dahil magkadugo kayo. Pero nag-aaway saan? Sa isang lupa. Yung mamanahin. Tignan mo namin yan. Very normal yan sa ating buhay. Yung magkamag-anak, magkapatid, nandun sa hukuman, they are suing each other, nagdedemandahan sila sa isa't isa dahil pinag-aagawa nila yung kaprasong lupa, mga kapatid. Who among them na dapat magmana nun? Di ba kahihiyang po yan mga kapatid? Magkadugo kayo, nakikita kayo ng mga tao, magkapatid kayo, magkadugo, nag-aaway kayo, nagdidimandahan kayo dahil sa kaprasong lupa. Tingnan niyo po, ang susi lagi sometimes na nagdidivide sa atin ay yung kayamanan. Kaya huwag tayong hayaan ninyo yung mga kayamanan, yung mga great, yung mga possessions na yan, ang maging hadlang
para magkaroon kayo ng mga hindi magandang relasyon sa ating mga pamilya, mga mahal sa buhay, mga kapatid. Because if you don't know how to handle wealth and possessions, it will always lead you into quarreling and dispute. Kaya nga napakaganda yung ating pong discipleship training, no? Although natigil po yung ating discipleship training physically, ginagawa mo natin itong online, no? Bagamat alam ko po sa iba sa inyo, hindi kayo nakakatid online. Pero I encourage you, dumating pa rin kayo online doon sa ating pong discipleship training. Kasi ang lesson po namin ngayon, ang lesson na natin doon is yung money and possessions. Paano pa natin i-handle yung money, yung mga possessions? Kasi kung di tayo marunong mag-handle ng mga yan, I believe that it will also cause us problems in our lives. Okay, so nagkakaroon ng dispute in all these things. Ang dami pang mga ibang dahilan bakit nagkakaroon ng mga quarreling. Pero ito yung nakita natin sa ating passage today. Napakahirap manirahan ng isa't isa sa isang lugar, sa isang bubong, kahit kayo magkamag-anak. And sometimes, ang nagiging susi ng quarreling and ang ating pong mga alitan ay yung money and wealth and possessions. Now, how do we handle disputes in our lives? Ngayon, kapag nagkakaroon tayo ng mga disputes sa ating buhay, dahil hindi tayo marunong mag-handle ng mga matters sa ating buhay, and it causes us to dispute, nagkakaroon tayo ng mga alitan, how do we handle that? Paano ba natin i-handle yung mga disputes natin bilang mga magkamag-anak, bilang pamilya, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon? At ibig sabihin nito, hindi lang tayo lalayo, mga kapatid. Hindi lang sometimes kakakita tayo ng mga magkamadugo na nagdidimandahan sa korte at nag-aaway sa mga bagay, pati na rin ang mga Kristiyano, mga kapatid, bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Noong mga panahon sa Corinto, yan ang tinigil ni Paul. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 6:1, ano ang dispute? Ano ang mga quarreling ng mga in those times? And how do we handle those quarrels between one another as believers in the Lord? Hindi natin maiiwasan, mga kapatid, na magkaroon tayo ng mga alitan, mga misunderstanding as brothers and sisters in the Lord. Okay, it's because lahat tayo, hindi tayo mga perfectong tao. May mga kahinaan pa rin tayo as we deal with our matters in our lives. Nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng parang, sabi natin, gusot sa ating relasyon bilang mga mananampalataya. Pero wag daw nating hayaan, mga kapatid, na ito'y i-escalate pa natin. To the point na ilalabas natin ito sa loob, sa labas, na dapat i-deal lang sa bawat isa. At yun ang dinidin ni Paul. At sabi na ni Paul sa 1 Corinthians 6:1, ano yung mga dispute natin sa church? Sabi niya, when one of you has the dispute with another believer, so, with dalawang believer, nagkaroon sila ng dispute. Pareho silang mananampalataya, mananalig sa Panginoon. Ano sabi dito? When one of you have dispute with one another, how dare you file a lawsuit and ask secular court to decide the matter instead of taking it to other believers? Ano sinasabi dito ni Paul? Ang sabi niya rin sa verses 5 and 6, I am saying this shame on you. Mahiya daw tayo, mga kapatid. Kung nagkakaroon tayo ng mga alitan, mga gusot bilang mananalig at mananampalataya sa ating Panginoon, isn't there any, at dinadala natin yan sa ibang lugar in front of many believers. Sino ba ang nahihiya dito? Kahiyan talaga tayo doon. It's because alam ng tao na tayo mga mananampalataya, tayo mga disipulo ng ating Panginoon, at tayo nagbabangayan. We have quarrels and dispute in our lives na hindi natin kayang isettle dito sa loob ng simbahan to the point na dinala pa natin sa secular court. And come to think of this, ang sabi ni Paul, why you allow unbelievers to judge unto you? Diba sabi nga, kung tutuloy niyo yung 1 Corinthians 6, sinasabi ni Paul dito, diba? Isn't it you will be judged? No? The people later on. But then sabi nga ng Panginoon, so it means to say in our life, sabi dito, isn't there anyone in all the church who is wise enough to decide on these matters, but instead one believer sues another right in front of unbelievers? Kahiyan po yun, mga kapatid. Mahiya daw tayo doon sa mata, sa harap ng mga unbelievers, tayo mga mananampalataya. No? We are suing one another in court in spite of the things that we can handle. We cannot really agree in handling our matters in our lives. So, anong sinasabi dito?
That within the family of the Lord, okay, meron tayong mga alitan. But at the end of the day, ang dapat mag-handle yan within the church. Hindi na natin i-escalate yan. Hindi na palalabasin sa simbahan. Kaya meron tayong mga leaders. Meron tayong mga namumuno sa atin. Sila po ang mag-handle ng mga disputes. Yung mga bagay na hindi natin kayang, sabi nga natin, to handle in our relationship, in the matters of our lives. Hindi natin dadalhin yan sa mga secular court, sa mga ibang tao na sila magdi-decide sa atin. Kundi ito po ay hayaan natin ang mga tao within the church ang siyang mag-handle ng mga disputes na yan. No? Yun yung kailangan natin gawin. And at the end of the day, the Lord wants us to be restored in our relationship with one another. Gusto na talaga ng Panginoon na talagang sabi nga natin na masettle natin yung mga dispute natin, mga alitan natin sa ating pong iglesia. I'm not saying na hindi tayo magkakaroon ng mga yan. Meron po yan, sigurado. We are still imperfect people. We are not perfect church. And dealing with one another, whatever it is, nagkakaroon tayo ng mga conflict and friction that will lead sometimes na nagkakaroon na nasisira yung ating relasyon. But what is so good is that hindi natin ilalabas yan sa iba't ibang mga lugar. Kundi we want to settle this between you and me. And I want this for you to understand this. Kung meron po kayong gusto na hinanakit sa isang tao within the church, kausapin niyo po yung tao ngayon. Kayo po ang mag-usap kasi it's between you and that person. Para ma-settle po kayo. Paalis yung ating mga nasa puso. Kasi sabi nga ng Panginoon, don't even give the devil a footstool or even an inch in your heart. Kasi kapag meron kang konti man, kahit kapiting, mga kapatid, nagalit o mga bagay patungkol sa iyong kapwa mananampalataya, papasukan po yan ng enemy, mga kapatid. Huwag nating hayaan po yan. And what can we do? Immediately right there, i-approach po natin yung mga tao. Kailangan natin mag-settle. Kailangan natin ma-restore sa ating mga relasyon sa isa't isa. Maging transparent po tayo, mga kapatid, in our relationship with one another. Ganun din naman tayo, di ba, sa ating mga pamilya, sa ating mga asawa. Sabi nga sa ng Panginoon, di ba, in your dispute as husband and wife, sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga salita, no, that we are able to restore one another. No? Don't let the sun down without, sabi na, being joined together. Gusto ng Panginoon na bago matapos po yung araw na ito, ay nagbati na kayo, na-restore kayo sa inyong mga relasyon, lalo na sa mag-asawa, di ba? Sabi ko nga nung Friday, no, na hapon na kayong hindi nag-usap, okay, hindi kayo nakikibuan sa isang bubong, okay lang yun, dahil alam natin, hindi pa nga kayo, mahirap na may mag-class kayo, kaya wala na lang munang kakibuan. Pero at the end of the day, sabi ng Panginoon, tama na yung buong maghapon hindi kayo nagkibuan, huwag nyo nang patagalin hanggang bukas, no? Na huwag mong tanghayaan, matutulog kayo, hindi pa rin kayo magkatabi, no? Ibig sabihin nun, binigyan na kayo ni Lord buong maghapon. Bago matapos yung araw na yon, mag-usap na at mag-reconcile. Hindi naman napakaganda naman yung after that kapag natulog na kayo, di ba? Sweet na sweet talaga ulit kayo. So na-restore ulit sa inyong mga relasyon. So huwag na natin patagalin yan, mga kapatid. No? Huwag natin hayaan pa ng 1 linggo o 1 buwan na tumagal yung mga dispute na yan. Kasi habang pinatatagal natin yan, mga kapatid, tayo rin ang nagiging apektado. No? Na hindi tayo mapalagay kasi meron pong sabi nga ng Panginoon, when you come to offer your gifts on the altar and you are reminded that you have to settle something within a brother or believer, leave your gifts first, go and be reconciled with that person and come and then offer your gifts. Alam po natin, hindi tayo mapapalagay dyan, mga kapatid. So, ang pinakamainam dyan, whatever it is in your heart, talk always to the person that is somehow na nagkaroon po ng problema sa atin. So in handling matters of our lives, bibilisan ko po, among believers, we are called by God to settle and resolve them within us. It's between us. Huwag na natin ilabas. Tayo po ito tayo po ang pamilya dito. Pag-usapan natin lahat. Anything, nagkakaroon kayo ng problema, huwag na natin ilabas yan. To the point na
Kung sino-sino pang sinabihan natin, nalaman tuloy yung mga problema natin sa simbahan. Sino ba ang kahiyan? Yung simbahan natin, mga kapatid, ang Panginoon. Okay, kapag ipinagkakalat pa natin, lalo na kung mga hindi unbelievers yung ating pong sinasabihan noon. Okay? So, kailangan po natin talaga na ano man ang problema, isettle natin within ourselves as family of the Lord. We are not to take our disputes to outside judges who are not believers, but rather we take it to our leaders who are able to decide matters in their lives. Okay? Kaya nga napaka-importante po yan. Now, dito sa dispute ni Abram and Lot, dahil hindi na sila marunong magkasama, hindi na sila ma-handle yung kanilang mga buhay dahil of the great possessions, they started now to decide what? They started now to decide to part their ways. Okay? Ang sabi po sa Genesis 13 verse 9, let's part our ways. Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Okay? Sometimes, yun ang ating desisyon. In our lives, in dealing with our families, with our loved ones, in our church, na somehow, ang susi lagi is to part our ways, no? To part company. At sometimes yun po yung nagiging parang susi at nagiging solusyon sa lahat ng bagay. But then it is not. Okay? Now, how do we handle now? Okay, at the end of the day, gusto ninyo maghiwalay. You want to part your ways. Ngayon, ang challenge dito is that you have two options. Whether you will go to the left or whether you will go to the right. Ngayon, alin dito sa left or right ang pipiliin natin? Doon tayo talaga sasaliksik kay Lord. Kasi, kung hindi natin pairalin, yung sabi nga, commit everything to the Lord. You want to do every decisions, every plan. Kung hindi mo i-commit yan, how are you so sure na yung pipiliin mo between left and right will really do something or it will really cause goodness in your lives? Kaya nga maraming mga Kristiyano, at the end of the day, as they plan, as they decide, they end up what? Failing. It's because hindi sa ating buhay, wala tayong kakayahan to decide. Wala tayong kakayahan which one of this left and right will really bring goodness unto me. Kaya nga, how do we handle matters on this? That's the time that where, sabi ko, handling matters to choose. So the two men parted company. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. So meron pong option, si Abram at si Lot. Binigyan muna ni Abram si Lot mamili. Okay, you choose first which one you want to go. Whether you go to the left or you go to the right. Ngayon, dito nakita natin dito, nung maghihiwalay na si Abram at si Lot, pinili ni Lot pumunta sa cities of the plain of Jordan. At si Abram naman, ang pinili niya is to live in the land of Canaan. Okay? Now, bakit po pinili ni Lot yung plain of Jordan? Kasi nung mga panahon na yun, itong land na ito, itong plain of Jordan, is so parang flourishing land. Dahil maraming pong ari-arian si Lot ng mga animals, ng mga herds and flocks. Naisip niya, dahil nakita niya itong land of Jordan, na very promising siya sa kanyang mga possession niya. Lalo pang uunlad yung kanyang mga animal, no? Yung mga flocks niya and herds kapag doon sila pupunta. So bakit? Ano ba ang nakita niya sa Jordan at yun ang pinili niya? It is well-watered, sabi doon, like the garden of the Lord. Parang garden of Eden. No? Kasi binanggit niya yung garden of the Lord. Diba? Nung panahon na inilagay si Adam and Eve sa garden of Eden, it is the garden of the Lord. Kaya itong nakita ni Lot, itong garden na ito, parang garden of the Lord. So it is greenery. No? Yung talagang madamo, itong lugar na ito. Hindi lang madamo, kundi maraming tubig. At kailangan niya yung damo at tubig sa kanyang mga animals. Now, it is not only like a garden of the Lord, but sabi dito, like the land of Egypt. Noong mga panahon na yun, mga kapatid, Egypt is so flourishing nation. No? Kaya nga nung nagkaroon ng famine, doon tumatakbo ang mga tao sa Egypt.
Even in the time of Joseph the Dreamer, di ba? Nung si Joseph ang naging second in command ni Pharaoh at that time, kaya nga pumunta doon yung kanyang pamilya, is because nagkaroon ng great famine. At nung mga panahon na yon, talagang abundant itong bansang ito. Kaya nga, nung nakita niya itong plain of Jordan, akala niya tingin niya parang itong land of Egypt, full of flourishing, milk and honey. Kaya he chose this himself, the whole plain of Jordan, and set out toward the east. Okay? Now, here, si Abram naman, ang pinili niya as yung Haran, o yung Hebron. Abram moved his tent and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord. Now, anong nakikita natin dito between Lot, especially Lot, when you want to choose something, you want to decide. Okay? Now, in our plan, when confronted to choose, kapag tayo nalalagay na mamili whether we want to choose right or left, like Lot, ang unang-unang iisipin mo lagi ay, alin ba dito ang tingin ko na uunlad ako? Yun lagi, may craving ka lagi. Like Lot, we will consider something that will allow us to flourish. Alin ba dito sa dalawang ito na nalago ako, magpo-flourish ako, magpo-prosper ako, and it will bring abundance in spite of the fact that there is something in it. Okay? Now, may mga sandali, many times we choose those things without considering what will be the outcome of it when we decided to do so. Tingnan niyo po si Lot. Nakita lang niya yung ganda ng lugar. Nandong it is flourishing, merong water, meron siyang greenery, parang siyang garden of land, garden of the Lord, parang siyang land of Egypt that is full of everything. Na tingin niya kapag nag-settle siya doon, he will be more prosperous, he will be more abundant in everything. No, nandun yung abundance. Ang nangingibabaw sa kanya yung parang laging umunlad lang o maging maayos sa kanyang buhay, maging prosperous pa siya sa kanyang pamumuhay kapag siya'y nagpunta doon. But in spite of that, hindi niya alam kung ano yung lugar na kanyang pupuntahan. Okay? Ang sinabi po doon, mga kapatid, even to the extent na alam natin, mga kapatid, that it would affect our lives, we will still choose to take the risk. Lot chose the plain of Jordan because he thought it would lead him to be more prosperous, but he did not even consider the land he is choosing to live is near Sodom and Gomorrah. Okay? Now, noong mga panahon na yon, ano ba yung Sodom? Ito yung gusto niyang tirhan. Pero nagibabaw sa kanya yung mga bagay na yon. Hindi niya kinonsider na malapit yon sa Sodom and Gomorrah. Ngayon, itong place na kanyang pupuntahan, ang sabi po sa Genesis 13:13, now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Okay? So, ibig sabihin, kahit paano, marangyan lugar na yan, Diyos ka mag-settle, pero malapit yan sa mga bagay na mag-i-influence, mag-a-apekto sa buhay mo. Do you still take that risk? Very sometimes, yan po yung nagiging susi ng buhay natin. Nangingibabaw, lagi yung parang uunlad ka, no? Yung talagang magpo-prosper ka, to the point na may risk that you will end up being destroyed in that place. Pero gusto mo pa rin maging pumunta doon sa lugar na yan. And that is the problems of our lives. Diyan tayo nagkakaroon ng problema in handling our decisions, in our plan. Na kahit lagi tayo, we talk about everything, nag-uunlad tayo doon, to the point na meron pong mga challenges, meron tayong mga problema na haharapin sa mga lugar na yan, na kung hindi natin i-consider nga yung pros and cons, yung disadvantages at advantages ng mga bagay na yan, magkakaroon tayo ng problema sa ating buhay. For example, di ba sa hirap natin sa buhay sa Pilipinas, we take the risk of coming here in this place. Na kahit alam mo, mapapalayo ka sa pamilya mo, mapapalayo ka sa mga mahal sa buhay mo, hindi mo rin alam kung ano magiging tatahakin mong buhay dito. Okay? So there's a risk there. Pero dahil, alam mo, tingin mo, itong Jordan na magiging susi ng pagpapala sa iyo ng Panginoon, na dito ka uunlad. Kaya, you go ahead. In spite that,
may mga disadvantages at advantages. And that's the time that it creates problem in our lives. Kasi kung hindi ka marunong mag-handle, okay, you take the risk. Kakayanin ko to. Okay, kahit mapalayo ako sa pamilya, total naman, baka malalaki ang sahod ko doon. Praise God. Pero ang tanong dyan, mga kapatid, are you able to live the challenges, yung mga temptation of living alone in the place, no? Na malayo sa pamilya natin. Iba ang tradisyon, ibang kultura. Kakayanin mo yan, mga kapatid. It's because that's the problem lies. Okay, uunlad ka man dito, but the end of the day, merong apek yan sa buhay natin. Kaya tingnan niyo po ang mga nagiging susi nito. There are people who came out from the Philippines. They left their families there. And then they go to a different land. Akala nila, doon sila magiging maayos sa kanilang buhay, magiging marangya ang kanilang mga buhay. But at the end of the day, nagkaroon ng mga problema sa kanilang buhay. It's because they cannot really handle the matters of their lives when they choose to take that risk. Marami po sa mga OFW natin. May mga pamilya sa Pilipinas, nandun po. But then, meron mga sarili din pamilya dito. Nakakalungkot, mga kapatid. No, dahil hindi nila kaya mamuhay na mag-isa. And then they end up having affairs with other people. So, okay, umunlad kaya, maganda nga ang buhay mo, nakakapagpadala ka ng pera sa pamilya mo. At the end of the day, nagkakasala ka naman sa asawa mo. Okay, hindi rin maayos ang buhay mo. So, there is always a risk in every decisions of our lives. Huwag tayo mabulag, mga kapatid, ng mga bagay na parang yayaman tayo. Kasi kapag ganun lagi ang isip natin, kahit anong mga bagay na alam niyo magiging challenging ang buhay natin, hindi po yan magiging tama ang buhay natin. We need always to be guided in dealing with all our decisions in our lives. Just like Lot, hindi niya inisip na malapit ito, okay, magaragya itong lugar na ito, tingin niya, uunlad siya doon. But the end of the day, malapit siya sa Sodom. At yung Sodom na yan, yung mga taong naninirahan dyan ay very wicked. They are sinning against the Lord. Okay, although, malapit na tayo tapos, they became prosperous. Naging prosperous si Lot. Yet everything he had, naging mayaman pa siya dito sa lugar na ito. But the end of the day, it was destroyed by God when He destroyed Sodom and Gomorrah. To the point that even his wife became a pillar of salt. Kasi noong mga panahon, hindi nila lubos talaga maiwan yung lugar, the great wealth nila. Kaya sabi ng Panginoon, don't even lumingon kayo pabalik. Just run away. But then yung kanyang wife talaga sa tindi ng yaman nila, hindi nila maiwan yun. Lumingon siya. And that's the time that he became a pillar of salt. Come to think of this, yayaman ka nga doon, but at the end of the day, papaipawarawa naman ang buhay mo. So ano ang pipiliin natin? Di mas gusto pa nating manatili sa Pilipinas, mga kapatid. Kasama ang pamilya, kahit kumakain 3 beses sa araw, kahit tuyo ang kinakain, masaya pa rin tayo dahil kasama ang pamilya. Hindi nagkakasala. Dito nga. No? Maayos ka nga. Kumakain ka nga ng iba't ibang mga masarap na pagkain. At the end of the day, hindi naman tama ang buhay mo. O ano pipiliin natin, mga kapatid? Gusto pa na, doon ako sa Pilipinas. Okay, di po ba? So, there is always consequence of our decision in handling matters of our lives. And that's how we need to commit it to the Lord. Kasi hindi natin alam, mga kapatid. Sometimes nabubulag lang tayo ng pera. Tama, kung ano-ano, mga kayamanan. And that's the problem there, mga kapatid. Doon tayo nabubulag. Ang bait ng Satanas, ang bait ng Diablo para maperawa ang buhay mo, he will always use wealth and possessions. Diba sabi niya kay Jesus, okay, see this earth, he say all this grandeur of this earth, bow down to me, sabi ni Satan kay Jesus Christ, and I will give you all this. Isn't it? Ganun lagi ang bait ng Diablo sa buhay natin. Papakita niya sa iyo lahat yung mga bagay na yan para maligaw ka sa direksyon mo sa Panginoon. Para bumitiw ka sa Panginoon. Eh sometimes tayo, pipiliin natin lagi yun dahil sa hirap ng buhay natin. Without even considering na alam mo, doon ang ilalagdag mo bilang Kristiyano. Ikalalagdag mo sa relasyon mo sa pamilya natin. So we need to be careful in handling matters of our lives, mga kapatid. Even in our decision making, in our dispute. Kasi in our dispute, alitan, it caused us to part our ways.
So what does this tell us? It tells us that in handling matters to choose, we are not to be blinded by our craving for something that would prosper us, even if it would affect our lives as believers in the Lord. We don't take that risk, mga kapatid. Kung alam mo, mahina ka dito, bakit pupunta ka pa doon nandun yung kahinaan mo? Di ba ganun tayo? Gusto natin pumunta doon, doon nga tayo, andun nga yung kahinaan mo Kaya so huwag kang pumunta doon dahil doon ka malalaglag. Pero hindi, doon ka nga hinihina Nandun yung craving ng ating sinful flesh. Na alam mo na, malalaglag ka, pupunta ka pa rin doon. Ganun din tayo, di ba mga kapatid? You are placing yourself in the risk. Hindi natin mapigilan yung craving, yung craving, yung pagnanasa ng ating sinful flesh. Minsan nananaig po yan O yung pagnanasa natin. Na alam mo, pag nagpunta ka doon, malalaglag ka, pupunta pa rin. Okay, talagang inalagay mo talaga ang sarili mo, talaga na malaglag talaga. Okay? So we are considering the pros and cons. Lagi ninyong tingnan yung mga advantages and disadvantages ng lahat ng bagay. Hindi lahat advantage lahat yan. Merong disadvantages. Ano ba ang lamang? Mas labang ba yung disadvantages? Pag lamang ang disadvantages, ay, nalimutan mo na. Sigurado, uwi na. Pero kung alam mo, nandun yung advantage dyan, na medyo merong disadvantages, pero mas lamang yung advantage, then you go ahead as you commit it to the Lord. Many times we take risks of choosing things which definitely will affect and influence our lives. Okay, that's the time now. Sabi doon, commit everything to the Lord. In handling matters of your life, dispute, decision, plan, anything that you want to do in your life, always do it in accordance with the will of the Lord. Ang sabi po ni James 4:13-15, now listen, you who say, today or tomorrow. Di ba ito? Yung example ni James, itong taong ito, gusto niyang magplano. Sabi niya, today, tomorrow, I will go into that city, I spend a year there, carry on business, and make money. Di ba sometimes yung mga plano natin sa ating buhay, gusto natin pupunta doon, itong gagawin ko dito, doon, pupunta doon. So, yung mga bagay na yan. Okay, now there are times na nagpaplano tayo without even consulting if that is really the will of the Lord. Kasi ang sabi dito ni James, why you do not even know? Why is it that you are planning, you are so sure that you will be there? You don't even know that you will be alive for tomorrow. Paano ka siguruduhan that next year, ito ang mangyayari sa'yo? Although nagpaplano ka doon. So, sabi doon, you are just a mist that appears for a little while and then vanishes away. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo mamaya, bukas. O nagpaplano tayo next year o sa next month. Pero hindi mo alam kung mangyayari lahat yan. But that's the time that we, even as we plan on all these things, we don't be, hindi tayo mamumuna sa Panginoon. And that's the time that we will always ask the will of the Lord. If it is the Lord's will, we will live and do this or that. Bago pa natin gawin, sasaliksin natin ang kalooban ng Panginoon. Kalooban mo ba, Lord, na umuwi na ako sa Pilipinas? Kalooban mo ba, Lord, na makasama ko ng pamilya ko? Although talagang homesick na ako, hindi ko na kayang magpatuloy, Lord, na hindi ko sama ang aking asawa at pamilya. There are times na dahil sa homesick mo, gusto mo makapiling ang pamilya mo, sige pa rin tayo na sige, pero kung hindi pa yun ang tamang time. So that's the time that we need to ask the Lord, Lord, ano ba kung mo? Gusto mo na talaga makapiling ang pamilya ko. Ask the Lord because He will guide you. He knows the perfect time. He knows the perfect day na doon ka talaga pauwiin niya. Huwag nating pangunahan ng Panginoon. We always do it according to the will of the Lord. Ang sabi po sa Proverbs 3, 5, 6, patapit na tayo. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your understanding. In all of your ways. It means in all of your ways, in what you want to do, in handling matters of your life, in decision, in making plans, in your ambition, acknowledge Him, and He will make your path straight. Okay? Gagabayan kayo ni Lord. Okay? Dadaling kanya doon sa tamang kanyang kalooban. And then when we do that, as I end, kapag ginawa mo, sinasaliksik mo si Lord sa inyong decision making, sa mga plano, sa mga bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo,
at you are always guided by the Lord in everything, in your decision, in everything that you want to do, in handling matters of your life, ano magiging susi niya? There is always the blessing of the Lord. Okay? Handling matters right, with the help of the Lord, according to His will, according to His guidance, will always lead to blessing. Kaya, tingnan po, si Abraham, hindi siya nabulag ng mga napili ni Lot. But he settled for what the Lord wants him to do. Tingnan niyo po, ang sabi po ni God kay Abraham, go to this place where I am sending you. Alam na ni Lot na ito yung lugar na kung saan siya gusto ng Panginoon manatili. Hindi siya pipili ng iba. Kaya kung titingnan natin, nung nanatili siya doon sa lugar kung saan ang Panginoon gusto siya doon ng Diyos, ito'y naging susi ng pagpapala sa kanya ng ating Panginoon. Sabi niya, the Lord said to Abraham, after Lot had parted from him, look around from where you are, to the north and to the south, to the east and the west. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. So dito natin makikita that God has blessed Abraham because nanatili siya kung anong gusto ng Panginoon. Hindi siya nabulag, hindi siya nag-asam, kagaya ni Lot. Lot, hindi siya nagreklamo kay Lord, bakit hindi rin ako doon, Panginoon, sa plain of Jordan? It is a promising land. But God wants him to stay there, where the Lord has directed him. At ito po ay naging susi ng pagpapala kay Abraham, na ito po ay naging susi, hindi lamang sa kanya, kundi God has blessed his descendants, no? Yung 12 tribes of Israel, ang kanyang naging angkan. No? At nakita natin yun. So, in our lives, mga kapatid, we are to seek God's will and plan for your life through obedience, in prayer, listening to His words, and to be guided by the Holy Spirit. So, for us to know the will and the plan in accordance to the will of the Lord, there's a time that we need to seek God in obedience, in prayer, in listening to His words and to the Holy Spirit. Ang sabi nga sa Hebrews 10:36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. We need to persevere, mga kapatid, and that God will lead us always unto His will because kapag tayo na natili dyan, nandun lagi ang pagpapala ng ating Panginoon sa buhay. So let's all stand and let us pray. Hallelujah, Lord. So tayong manalangin. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga salita na tinanggap namin na may kaliwanagan, pagpapala, biyaya, kalakasan, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Ama, tunay lamang may katotohanan yung sinasabi sa amin, Lord, that there are a lot of things that we handle in our lives, Lord. Yung mga matters na magpaplano kami, magde-decide, Lord, yung mga matters that cause us to dispute, Lord, on how we handle all those things, O Lord. That alam namin, O Lord, ang mga kahinatan ng aming mga pagpipiliin ng mga desisyon sa aming mga buhay ay may kinalaman po sa aming buhay, Lord God. Kung kaya nga po, Panginoon, alam namin wala kaming kakayahan, Ama, na mamili ng mga bagay, Lord. But you have all the power. You have all the means for us to be guided, Lord. Alam mo po ang lahat ng bagay, Panginoon. Kung kaya nga po, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay in handling matters of our lives. Gabayan mo po kami, Lord, that we are able to seek you, continue to commit our plans and our decisions in you. In everything that we want to do, Father, that you are the God who established our paths, Lord, and that you are the God who make things grow, and all these things will prosper and succeed, Ama. Lord, tulungan mo po kami sa mga desisyon ng aming buhay, kung saan kami pupunta, saan kami, ano mga bagay na gagawin sa namin gawin, Lord. Ayaw namin pangunahan ka, Panginoon, dahil alam namin, O Lord, may mga sandali na hindi namin alam ang aming tatahakin, hindi namin alam yung mga magiging desisyon ng aming buhay, O Lord God. But then, we commit unto you every time that we will be deciding, every time that we will be planning, O Lord God, for all the things that we want to do. Take control, O Father, and guide us, O Lord, in every aspect of our lives, O Lord, especially in handling matters of our lives. Panginoon, sa iyo po kinukumit ang aking mga kapatid, ang aking mga pananampalataya sa iglesyang ito, Lord. Alam mo po yung mga plano nila, alam mo po yung mga ambisyon, mga bagay na gusto nilang naisin sa kanilang mga buhay, Lord. Pagpalain mo po kanilang mga mithiin na kanilang buhay sa araw na ito. At nawaan lahat ng ito sa aming paglapag sa iyong paanan, ay may you take control of all these things at talhin mo po sila sa iyong kalooban upang lahat ng ito, Lord God, ay maganap
ayon po sa mga bagay na itinakda mo na noong una pa man, Panginoon. Bless my brothers and sisters at this time, O Lord God, and may your will be done upon them, O Lord, in all the things that they want to do in their lives. Dilisan po kami muli na may pagpapala, biyaya, O Lord, sa aming pong pag-alis sa lugar na ito. Pinupuri ka namin, Ama, pinasalamatan. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So taas po natin ating mga kamay, tanggapin natin ang biyaya ng ating Panginoon dulot ng kanyang salita. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope to the power of the Holy Ghost. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior be glory and majesty, dominion and power both now and ever. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, our service has ended. May you go in peace with the love of our God, and God bless us all. Amen. Thank you, Pastor.